Magandang gabi mga utol. Another night, another fright. Ako nga pala si Utol Pau at nandito ako ngayon upang magbahagi ng kwento ng katatakutan sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay galing kay Bagwis tungkol sa mga karanasan niya nung siya ay kolehiyo. Without further ado, sisimulan ko na ang kwento. Magandang gabi Utol Pau. Itago mo na lang ako sa codename na Bagwis. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa naging karanasan ko nung college bilang isang cadet officer ng ROTC. Sisimulan ko ang kwento nung araw na kami ay makarating sa kampo na pagte-trainingan namin para sa summer training namin. Mandatory kasi iyon Utol Pau para umangat ang aming ranggo bilang cadet officer sa ROTC. Pagdating namin sa kampo, isang military police na itatago ko na lang sa pangalang Sergeant Apex ang agad-agad na nagpayo sa amin ng kahit anong mangyari ay wag daw kaming sisit-sit. Nalilito ako nung narinig ko yun Utol Pau. Ngunit para dali-dali na kaming makapunta sa barracks ay sumang-ayon na lang ako. Ilang araw ang nakalipas mula nang makarating kami sa kampo. Habang nag-aayos dahil may formation kami, ay nagulantang kami nang umalingaw-ngaw ang 3 hanggang 5 putok ng baril. Dahil doon ay agad-agad kaming napalabas ng barracks para makiusisa kung saan ba nanggaling yung putok. Nagulat na lang kami nang may mga ilang sundalo ang nagmamadaling pumunta kung saan nanggaling ang putok. Nandoon din si Sergeant Apex. Kaya tinanong ko siya kung ano yung nangyari o ano yung dahilan ng pagputok. Ang sinabi niya, galing daw yun sa firing range. Kaya dahil doon ay sumama na rin kami sa firing range para makiusisa kung ano yung nangyari. Nagulantang kami Utol Pau sa nakita namin sa firing range. 3 katawan ng mga sundalong nakabulagta ang nakita namin. Medyo kakaiba lang ang isa dahil maliban sa may hawak siyang baril ay may tama siya ng bala sa ulo. Lubos akong kinilabutan sa nakita ko, Utol Pau. Dahil sa tanang buhay ko, ay noon lang ako nakakita ng taong patay. Paano pa kaya? 3 sila. Kaya umalis ako at bumalik sa barracks para i-compose ang sarili ko. Kinahapunan, pagkatapos ng formation at training namin, ay naisipan kong mag-jogging sa field ng kampo para magpalakas ng katawan. Nakasalubong ko si Sergeant Apex at sinabi sa akin na kaya namatay yung sundalo na yun, itatago na lang natin siya sa codename na Grim Reaper. Kaya daw namatay si Sergeant Grim Reaper ay dahil sa sitsit. Natatawa akong sumagot na, paanong mamamatay si Sergeant Grim Reaper ng dahil sa sitsit? Para namang nakakatawang pakinggan yun, Sarge, ang sagot ko. Ang sinabi niya na lang, basta pagkatapos mong mag-jogging, pumunta ka sa may tambayan ng mga enlisted personnel at ikukwento ko sa iyo ang buong detalye, pati ang pinagmulan na rin ng sinasabi kong sitsit. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon Utol Pau at nagpatuloy sa pagja-jogging ko. Kinagabihan ay pumunta ako sa tambayan ng mga enlisted personnel at sakto nakita ko si Sergeant Apex doon habang nagyoyosi kaya sinamahan ko siya upang malaman ko na rin ang kwento sa likod ng sinasabi niyang sitsit. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, Kadet, si Sergeant Grim Reaper ay nabiktima ng sitsit. Ilang araw ang nakalipas, kasama namin siyang mag-duty noon dito sa front gate. Hanggang sa may nagkwento lang din sa kanya ng tungkol sa sitsit na yun, ngunit binaliwala niya. Kaya ang ginawa niya para malaman kung totoo nga ba ang kwento-kwento, ay sumitsit siya ng 5 beses habang nakatingin sa may field. Pang-5 sitsit niya, nagulat na lang daw siya nang bigla na lang nag-blurred yung paningin niya at parang gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Tinanong niya sa akin kung nakikita ko daw ba ang nakita niya. Ang sinabi ko ay hindi at mukhang siya lang ang nakakakita nun. Base sa kanyang description, puro daw mga pugot na ulong mga sundalo ang nakita niya. Yung tipong mga sundalo na luma pa yung suot or khaki at ang sinabi niya ay halo-halo daw ito. Mga sundalong Amerikano tsaka Pilipino. Hinayaan ko na lang yun, baka dahil sa antok lang yun, ang sabi niya. 2 araw ang nakalipas mula nun, ay nagulat na lang ako na iba na ang inaasta ni Grim Reaper. Tila parang naging balisa ito at laging nakatulala sa isang tabi. Umaabot pa sa punto na siya ay naging bayolente.
Dagdag niya, hanggang sa dumating yung araw ng krimen. Ang sabi ng isang sundalo ay alas 4 pa lang ng madaling araw nang pumunta si Grim Reaper sa firing range upang magpaputok ng baril. Habang nandoon ay kasabay niyang nagpa-firing yung dalawang sundalo na namatay nga. All of a sudden, bigla na nga lang daw pinagbabaril ni Grim Reaper ang dalawang sundalo na nagpapaputok din sa firing range. Pagkatapos nun, ay bigla niya na lang din binaril ang sarili niya. Kaya dali-daling napatakbo yung sundalong nakakita para i-report nga sa amin yung nangyari. Ang kwento ni Sergeant Apex. Hindi ka panipaniwala, Utol Pao. Pero parang nakaramdam ako ng takot at kilabot nang narinig ko yung kwento ni Sergeant Apex tungkol sa nangyari kay Sergeant Grim Reaper at sa dalawa pang mga sundalo na namatay sa firing range. At ulit-ulit niyang sinabi na kaya ikaw, Cadet, kahit anong mangyari, wag na wag kang sisit-sit ng 5 beses para na rin sa ikabubuti mo. Maaaring hindi ka panipaniwala pero totoo yun. Kwento-kwentuhan na rin yun sa buong kampo at pinili na lang naming itago dahil sa trauma na inabot namin. Ngunit pinili ko pa rin ikwento sa'yo para maging heads up kung ano ang dapat nyong gawin at hindi. Dahil doon, sumang-ayon na lang ako at bumalik na sa aking barracks dahil maaga na naman kaming gigising kinabukasan. Kinabukasan, kami ang naatasan na magbantay sa front gate ng kampo. Kasama ang aking buddy ay nakabantay nga kami sa gate ng kampo. Hanggang sa naikwento ko sa kanya ang nangyari doon kay Sergeant Grim Reaper at sa dalawang sundalo. Hindi rin siya makapaniwala katulad ko nang narinig niya yung kwentong yun. Dala ng aming kapusukan ay sinubukan namin kung totoo ba talaga yung kwento ng sitsit. Naglagay kami ng camera sa parang bintana ng sentry post kung saan kami nakapwesto at nagtago kami sa ilalim ng lamesa at sumitsit kami ng 5 beses. Pagkatapos ng pang-5 sitsit namin ay nagulantang kami nang may narinig kaming yabag ng mga paa na animoy mga nagja-jogging na sundalo suot ang combat shoes. Kasabay nun ay nakaramdam kami ng biglaang pagkahilo. Bago pa man namin makuha ang cellphone ay bigla na lang kaming nahilo at nawala ng malay. Umaga na nang nagkamalay kami, Utol Pao. Nang nagkamalay kami, ang unang-una naming ginawa ay i-retrieve yung cellphone dun sa bintana. Laking gulat namin nang makita ang mismong video recording doon sa cellphone ko. Pagkatapos namin ng pang-5 sitsit ay may nakita kaming mga anino nang nagja-jogging. Parang mga nagkakalisthenics hanggang sa nag-static yung cellphone ko. At nung bumalik sa normal ang video ay nakita namin na parang naka-formation yung mga sundalo. Medyo peculiar, Utol Pao. Kasi nung panahon namin, ang suot na ng mga sundalong BDU or Battle Dress Uniform ay camouflage na. Ngunit ang mga sundalong nakita namin sa video ay mga nakasuot ng khaki. Maliban doon, ay parang ang puputla nila at may mga nakalagay sa left patch nila na US Army at parang may logo pa ng USAF sa may kaliwang balikat nila. Ang nakakatakot doon, Utol Pao, ay pare-pareho silang mga walang ulo at doon naputol yung video. Gawa nga ng nalobat yung cellphone at kailangan pa naming i-charge para lang makanood ang video. Namutla kami ng kabady ko, Utol Pao, nang makita namin yung video na yun. At dali-dali kong hinanap si Sergeant Apex para ipakita ang video. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Cadet huwag mo nang subukan. Ano, nakita mo ba sila ng personal? Ang sagot ko ay hindi dahil habang naka-record ang video ay nasa ilalim kami ng lamesa, nagtatago. Ngayon, tinanong ko siya kung may epekto pa rin ba yun o kung may mangyayari sa amin kahit na hindi namin nakita personal yung mga sundalong pugot na yun. Ang sagot naman niya ay wala naman daw siyang nakikita pang karanasan katulad sa amin dahil dagdag pa niya ay ang mga taong nabibiktima lang ng sitsit ay yung mga tipong nakakita sa kanila ng personal, hindi yung nakita nila ng dahil lang sa video. Simula nun ay hindi na ako sumitsit kahit kailan. Although, ugali ko pa naman ng sumitsit lalo na kung kaklose ko yung isang tao kung tatawagin ko sila. Paalis na kami ng kampo nun dahil tapos na ang summer training namin nang tinawag ako ni Sergeant Apex. Cadet, congrats sa training nyo. Sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit bawal na bawal kang sumitsit dito sa kampo. Ang sinabi ko ay bakit? Ang kwento niya na ang lupang kinatatayuan ng kampo ngayon ay isang masukal na gubat.
At yung mga sundalong pugot na nakita nila ay ang grupo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na tumatakas or nagre-retreat laban sa mga sundalong Hapon noong World War II. Sa kanilang pagtakas ay napahinto sila nang may narinig silang sitsit. Kala nila nun ay mga reinforcements nila or mga kapwa nila sundalo na tinatawag sila upang magtago. Kaya napatigil sila at hinanap kung saan nanggaling ang sitsit. Sa kasamaang palad, ang pagtigil nilang iyon ay naging mitya ng kanilang buhay dahil nung tumigil sila ay inabutan sila ng mga sundalong Hapon at pinugutan ng ulo doon din mismo sa lugar kung saan sila huminto. Natakot ako nung narinig ko yun, Utol Pao. At pinangako ko sa sarili ko na kapag pupunta na ako sa kampong yun ay hindi na ako sisitsit. Well, guess what? Makalipas ng ilang buwan, Utol Pao, doon ako na-assign, doon sa mismong kampo na yun kung saan nangyari ang pinaka nakakatakot na karanasan sa buhay ko. At bilang pagbibigay respeto sa mga namatay na sundalo na yun, ay nakakaugalian kong magtirik ng kandila kapag ako ang naka-duty. Hanggang dito na lang, Utol Pao, at maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong ibahagi ang kwento ko sa inyo. Salamat sa kwento mo, Utol Bagwis. At sa mga nakikinig, kung mayroon din kayong mga kwentong kababalaghan o katatakutan, ay i-message nyo lang ako sa aking Facebook page upang ma-share ko rin sa iba ang kwento ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And this is your Utol Pao, signing off.